Alam nyo, ito ginawa tong pulutan ng mga prosecutor, ng mga Duterte haters. Itong mga pangalan nila Mary Grace Piatos, Cocoy Villamin, si Andy Lim, mga ganyan. Ginawa talaga nilang ano yung gatasan para sa kanilang propaganda, para sabihin na merong ginawang mali nga itong si Vice President Sara Duterte. Kung panonoorin nyo po yung naging pahayag nga po, obserbahan po ninyo, ulit-ulitin nyo po yung video dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pansinin po ninyo, yung mga taga-COA o itong mga witness na galing sa COA, hindi po sila interesado doon sa pangalan po na nakalagay sa acknowledgement receipt. Ang tinitingnan po nila rito kung saan po ginamit yung pera doon sa acknowledgement receipt. Kaya nga dito makikita natin na itong si Attorney Ferrer talagang ipinapakita niya sa taga-COA since yung mga pangalan nga medyo kakatwa, parang yun kasi ang ginagamit ng mga prosecutor na since mga fictitious name, diba, mga ganyan, nakakatawa, iniisip kaagad nila na yung mga taong yan, si BP Sara din ang gumawa para maibulsa yung pera. So ito, panoorin po natin to si Attorney Ferrer kung paano nga niya in-establish itong paggamit nga ng mga confidential name, mga fictitious name, mga ganyan, kung saan ba talaga ito, kumbaga, ano ba talaga ang purpose nito sa paggamit nga ng mga gandong pangalan. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe o nakafollow sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna subscribe and follow button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin. I will continue my question, Your Honor. No? If a name appears to be funny, does it mean it's fictitious? Hindi ko po siya masasagot kasi Hindi mo siya masasagot, meaning, hindi ko na wala po namang yung base yung sa name po kasi hindi ko masasagot kung totoo o hindi. oo, opo, Okay. tama. So, in short, hindi mo masasabi na porket nakakatawa yung pangalan, peke na yon. Yun ba yung sinasabi ninyo? During your direct examination, the good counsel flashed on the screen sample ARs showing the following names. Does she have a copy of the second ND? Now, I will ask you if the following names are in the second notice of disallowance. That's dated March 31, 2026. Pia Piatus Lim. Meron ba dyan? Wala po. Ralph Josh Bacon. Wala din po. Ann Ongpauco. Wala po. Diane Maple Lapid. Wala din po. Miggy Mayo. Wala po. Kokoy Villamin. Wala po. Denise Tanya Escudero. Wala po sa notice of disallowance. Christine Applegate Estrada. Wala din po. Okay. Okay, so wala ho kayong findings doon. Gaya ng sinabi niyo kanina. Okay. So, may tanong ho ako sa inyo, no? Kung yung pangalan ho ba, okay. If the name appears to be funny, does that automatically mean that the name is fictitious? Kasi nga, may mga flash po na ARs dito. Your Honor, please, the question is misleading. The point of flashing these acknowledgement receipts were not the names. The names were incidental, that the names were funny or fruit salady or names of congressmen or senators, Your Honor, is immaterial. They were flashed because of the manner by which the funds were used. Your For Honor. medicines, Your Honor. Counsel explaining. Attorney again. Gabonan, you have to admit, you had fun. You had fun with the names We had too so when much you were fun, using Your it. Honor. Diba? Naboljak dito si Kapunan. Kasi totoo naman Yun ang pinupuruhan nila, yung mga pangalan na nakalagay doon sa acknowledgement receipt. Hindi naman tinitingnan yun ng taga-COA. Diba? Ginagawa nila, dinidiin nila si Andy Lim, sabi nga ni Kapunan. Kaya pala di makita kasi Andy Lim. Ito pala si ganto, si ganyan. Parang mag-ano tayo ng fruit salad So lahat yung propaganda para lang ipakita sa mga tao na hindi masyadong naiintindihan kung paano ba talaga gumagana yung confidential funds. Doon nila dinadala na parang i-exaggerate nila na itong si Andy Lim tumanggap ng gantong halaga. Pero hindi talaga si Andy Lim yan, walang ganyan tao.
binulsa yan, binulsa. So, ganun yung ginagawa nila rito na propaganda. Pero tingnan nyo ang taga-COA, nung tinanong ni Atty. Ferrer, kung wala ba siyang nakitang kumbaga, mali or ganyan, kaya nahinala dun sa mga acknowledgement receipt na pangalan nila, Piatos, ni Mayo, ganyan. Ang sabi ng taga-COA, wala po. Kasi hindi naman yun ang tinitingnan namin. Ang tinitingnan namin is kung paano or saan ginamit yung confidential funds. Di ba? Kaya nga sumingit kaagad dito si Kapunan kasi walang sinagot na pwedeng magdiin kay BP Sara. So, imbis na maka-damage yung statement ng taga-COA, ang nangyari, nag-backfire dito sa prosecution. That's fine, Your Honor, but Exactly. So That's let her cross the witness based on those and Please, Attorney utilize it Kapunan. as well. Yeah. Oh, so ayun po, no, kung nakakatawa ho ba yung pangalan, automatic fictitious na yon. Your Honor, again, Yes, counsel. just for the record, fictitious is her own conclusion. We have made no such conclusion as regards to the name, except perhaps that they Hindi raw sila nagbibigay ng conclusion dun sa mga fictitious name. Nilalagyan nyo nga ng mali siya yung mga pangalan ng mga tumanggap ng confidential funds eh. 'Di ba? So dito nakikita niyo bigla bumabaliktad dito si Atty. Kapunan. Dahil dito nalalantad nga na yung mga paggamit ng fictitious name na yan, walang bearing yan dito sa COA. Ang tinitingnan nila saan ginamit yung pondo at hindi ko sino yung mga pangalan na nakasulat doon sa sa acknowledgement receipt. that they are funny. Your Honor, Well, counsel, actually, that's not entirely accurate because in the complaint, you did allude to the fact that some of the names are fictitious based on the PSA documents that you attached as an annex to the complaint. O, isa pa yan, di ba? Pumunta pa sila sa PSA, pumunta sila sa NBI, naghanap sila ng mga pwedeng pagtingnan kung meron ba mga ganong klaseng pangalan, sasabihin nila, walang gantong pangalan sa PSA, walang birthday, walang marriage contract, walang ganto, walang ganyan. So, nangyayari rito, lahat ng pinagagawa nila nung nakaraang hearing doon sa Committee on Justice ni Jerby Luistro, lahat dito nabura. Lahat dito baliwala yung mga pinagsasabi nila kasi nga sila mismo kinakainan nila yung mga pinaggagawa nila doon sa Committee on Justice. Parang ito yung lumalabas ngayon dito. Ginamit ngayon ng depensa ni BP Sara yung ginagamit ng mga prosecution doon sa Committee on Justice ni Jerby Luistro na talagang nagbabackfire na sa kanila. Complaint, although you're not yet there. You haven't gotten there yet. Please continue, Attorney Christine. yes. Attorney Kapunan, give her share of fun with the names. May I be allowed, Your Honor, to sit down while she's having fun? Yes, yes, Attorney Kapunan, you may do so. Attorney Christine, please proceed. Okay, I will continue my question, Your Honor. No, if a name appears to be funny, does it mean it's fictitious? Hindi ko po siya masasagot kasi Hindi mo siya masasagot, meaning hindi ko wala po namang yung sa name po kasi hindi ko masasagot kung totoo o hindi. oo, opo, Okay. tama. So, in short, hindi mo masasabi na porket nakakatawa yung pangalan, peke na yon. Yun ba yung sinasabi ninyo? Parang hindi po ako makakasagot dun sa tanong na ganun. Okay, basta walang So, di ba? Hindi interesado yung mga taga-COA, especially itong witness nila ng prosecution, tungkol sa mga fictitious name na Mary Grace Piatos, Kokay Villamin. Wala silang pakialam dyan. Yan na hindi nila na-briefing muna rito sa taga-COA na kailangan nila idiin dito yung mga pangalan. Since nga ganun nangyari, nag-backfire na po ngayon dito sa prosecution. Yung ikinakalat nilang mga pangalan na di umano tumanggap nga raw ng confidential funds si BP Sara na yun daw ginamit nga raw po sa korupsyon. So, naniniwala ba kayo na itong mga taga-prosecution hindi alam na, or sabihin natin ganito na lang, naniniwala ba kayo na itong prosecution nugnukan talaga ng mga bobo dahil di nila alam kung saan ginagamit yung paggamit ng mga alias. So, paki-comment down below na lang po. So, hanggang dito lang po. Muna, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.